Pusa lang yan. Iniiyakan mo. Arte mo naman. Bakla ka ba? Ilan sa mga salitang maaaring mabasa ko sa comment section pag na-upload ko na tong video ito. Pero gaya ng dati, wala akong pakialam sa inyo. Mga ulul. Ako nga pala si Lawrence, or mas kilala nyo sa tawag na Otits or Unruptured TV. Emotional at affectionate akong tao, and that's not even a secret. Alam niya ng mga taong nakapaligid sa akin. Hindi ko nga lang din siguro inakalang ganito ang magiging epekto sa akin ng dalawang kuting na to, dahil sa totoo lang, kahit habang ini-edit ko to at nag-voice over ako, nakakaramdam pa rin ako ng matinding kalungkutan at medyo naluluha pa din ako dahil nangihinayang talaga ako. Hindi ko naman inakala na nakatakas lang pala sila habang nakabakasyon yung may-ari nila. So, sobrang natuwa naman kaming dalawa ni Andeng sa 3 days na pinagpamamalagi nila. Tama ba yung term ko? O ipinamalagi nila sa bahay namin. So, nag-enjoy kami sa kanila. Kaya siguro gano'n na lang din yung kalungkutan na nararamdaman namin nung kinuha siya ng may-ari. So for the meantime, hayaan yung kwentuhan ko muna kayo ng mga nangyari during the second day ng pagstay nila dito sa bahay namin. So basically, bago ko sila dinala sa vet, gawin ko muna yung household chores ko. Linis muna tayo ng bahay, kain tayo, di ba? And kung mapapansin nyo dito, si Stitch nasa ibabaw ng refrigerator. Si Milo nasa ibabaw ng cupboard. Usually yan sila, hindi yan sila magtatabi. Hindi yan maglalapit. Okay? Kasi galit sila sa isa't isa. Pero apparently, nung dumating yung dalawang kuting dito sa bahay, para bang takot na takot silang dalawa doon sa mga kuting na kahit magtabi sila, okay lang. Hindi sila mag-aaway. Not unless siguro yung talagang pagtatabihin mo sila na walang harang. Yun siguro baka magpang-abot. Pero yung sabihin mong may isang kahon sila na pag-itan, okay lang. Which is something new para sa kanilang dalawa during that time. Ay, nako. Nahirapan tayo palagi, anak. Ay, Milo. Nahihirapan niyo na naman ako. Ayan, ganito ko na. Ang mga gamay, si Milo. Stitch! Hi, vlog! Hatid ko muna sila bago ako magkanda. Okay, sige, bye-bye. Okay. Ingat lang yun. Love you too. Wow! Oo. So perfect timing naman talaga, no? Nung pababa kami ng condominium, biglang bumuhos yung ulan na sobrang lakas. Kaya hindi ko na isama yung mga pusa dito sa parking area kung saan ko kinuha yung sasakyan na nirent ko. And what's funny is, nung dumating ako dito, biglang walang ulan. Diba? Parang ewan lang, pinagtripan na naman tayo ng panahon. So yan, yun yung mga pusa iniwan ko sa lobby ng condominium namin. Number 1, para rin may makakita sa kanila kung sakali mang, alam niyo yun, may mag-claim sa kanila. Nawala ako for a good 15 or 20 minutes. So far, during that time, wala namang nagsabi sa guard na, uy, pusa ko yan, ba't nandyan yan? Sino nakakuha or whatsoever. So, I was still in the impression na talagang walang may-ari sa kanila. Kahit na, alam mo yun, saglit ko lang sila naiwanan doon. At least man lang merong maghahanap di ba? Kung nandun ka sa unit na yun or nandun ka sa condominium na yun, nakawala yung mga alaga mo, right then and there, during that same day, hahanapin mo sila. I mean, common instinct yun ng isang pet owner. But then again, hindi ko naman talaga inakala na nakabakasyon ang may-ari, nakawala yung mga pusa. Kasi may mga pusa ring gala sa harapan ng condominium namin. So may possibility na may mga nanganak na pusa sa labas, yung kuting nila ay pumasok sa condo namin. Posible mangyari yun. I mean, before, nakakita na kami ng mga ganong pagkakataon. Pero hindi kasi kami nag-try mag-adapt. Not until nangyari to. Akala ko cat distribution system na yung nagdesisyon para sa amin. You have any names? Yet? Not yet. So we found them at Sri Putrila. Maybe this one's already Srila. Ready. Good job. Oh, but she's a girl. Girl also. Yeah. Sri Putri. 1.2.
It's okay, don't worry. Yeah, I give you. Don't worry. Okay, don't worry. Good job. Almost there. Good job. Almost there. Good job. You're okay. Don't worry. You're okay. Oh wow. Oh, we went up a lot. 509. Good job. Correct. You're fine. Last one. Come miss me or not? No. Never miss me. Don't worry. You're not going to go. Good job. It's okay. Yeah. He's getting darker, right? Yeah. Hindi matigilin. Come on, huh? Hi, darling. It's fine. You smell first. I know you don't like. Normally you don't like, right? But you taste and see. This is very tasty. I promise. You're fine. It's okay. You're fine. You see? So far, si Milo and si Stitch sobrang healthy. Nag-gain pa sila ng weight. Si Seri at saka si Putri. Unfortunately, may sipon si Putri during that time. So, binigyan siya ng medication. Tapos, meron silang mga ticks and fleas. So, nilagyan din sila ng gamot sa mga ulo nila. Hindi sila nabigyan ng vaccination kasi nga may sipon si Putri. So, the instruction was, after 2 weeks, kung walang maging problema si Putri, ibabalik siya sa veterinary clinic para mabigyan ng vaccination. Hey! Wait! Wag ka! Buk! Tabi, 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 tabi! Tabi, 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 tabi! Ay, ito. The following morning, Monday, nag-start ako ng panibago kong trabaho. Habang nasa training ako, may biglang nag-doorbell and kinabahan na agad ako. And ito na yung mga sumunod na nangyari. I was literally holding my tears back kasi number one, naka-training ako nito, tumayo lang ako saglit. And nahiya rin ako sa may-ari ng pusa. Ayoko makita niyang umiyak ako. Pero nakita ko rin yung reaction niya nung nakita niya yung mukha namin na parang naiiyak na rin siya na hindi ko na magkaintindihan, di ba? Pero again, I think tama lang lahat ng ginawa namin dahil kinabukasan, nakita ko ulit yung owner sa baba and pinakita niya sa akin yung bagong video ng mga kuting kasama yung nanay nila. Sobrang saya nila. And to think na dumidede pa sila, masyado pang maaga para mahiwalay sila sa nanay nila. So again, tama lang lahat. Tama na to kasi naiiyak na naman ako. Thank you for watching. See you in the next one. Peace.